panahon ngayon ng social media, Sir Chris, ano yung effect sa inyo? Although, sabihin natin, may mga basher Pero ano yung effect sa inyo? Siyempre, hindi naman lahat siguro basher. Siyempre, meron din mga kababayan tayo appreciated yung inyong trabaho. Doon natin actually sa nakita yung yung mga issue na dapat natin address internally sa Pag-asa at saka yung sa tingin natin may improve pa natin as well as yung ano yung magagawa rin natin sa general public. Paigtingin yung information and education campaign. Kasi during that time, when Yolanda struck the central part of the country, Eastern Visayas in particular, yung mga kababayan natin hindi aware sa term na storm surge. Pero historically, as early as mid-1800s, kung di ako nagkakamali, meron po tayong record na may naganap na storm surge. Ngayon, the problem is that that particular historical data, siguro hindi na ipasa. Mas maganda sana kung may archive, maging yung mga LGU may archive na may ganitong event na nangyari way back, decades or even a century ago, na almost similar dito sa inaasahan natin mangyari. Para they can prepare for it. Diba? So siguro during that time, ang naging ano lang nun, after that, ang tao mas naging aware na, although medyo hindi maganda na dahil naranasan pa nila bago nila nalaman kung ano talaga yung storm surge. Pero as much as possible, after that, nakita natin, kailangan natin i-address yung issue. Patuloy natin paigtingin yung ating information and education campaign sa mga impact ng mga weather system kasama na nga yung storm surge. Nakakabasa ka, Sir? Personal, nakakapagbasa ka ng mga comments, ng babash, may ganun Yes, pa ba? hindi naman po may iwasan yun. No? So kahit, minsan kahit good weather, may basher pa rin Di ba? Pero one way or another, it helps you sort of analyze yourself, evaluate yourself, and then titingnan natin, baka may kulang sa parte ko, baka may hindi ako na-explain na maayos, di ba? At the same time, kung sa tingin mo, ginawa mo naman yung yung parte mo, ang titingnan mo naman, baka kailangan nating educate pa yung sector, iba't ibang sektor ng lipunan. Paigtingin pa natin yung information and education campaign para pag may mga ganitong pagkakataon, hindi na tayo sasabihan na hindi sila well-informed. Di ba? Dapat kahit hindi pa nangyayari, kung may historical record na nangyari sa lugar nila, they should be made aware of that. Anong nabasa mo, sir, na talagang nasabi mo, medyo talagang... Kasi meron naman ng babash, nangiinis lang di ba? Pero ikaw, sir, ano yung nabasa mo na medyo parang masyado naman to? Sobra naman. Parang ganun. Minsan sinasabi nila na exaggerated ang pagbibigay natin ng forecast. Tapos ikukumpara ka pa sa ibang, minsan sa ibang Met Agency, minsan sa ibang agency na hindi naman talaga authorized weather services provider, di ba? Pero wala hindi natin kailangan seryosohin yung mga ganung bagay. Kasi isa lang yan na nambaba sa'yo kumpara sa daang-daang naniniwala sa'yo. Yun naman, Sir Chris. Mag-focus tayo dun sa mas naniniwala sa'yo. Baka in some ways, may impluensya natin or may impluensyan siya ng mga kababayan na naniniwala sa sinasabi natin and then magbago po yung opinion niya sa buhay. Doon naman sa kabilang side, ano naman na comment na nabasa mo na talaga nag-inspire sa'yo? Anong comment nila sa Pag-asa? Actually, hindi comment. One time, I was invited as a resource speaker. And then, there are many of us. There are two others resource speaker from Pag-asa ahead of me. And then, by the time na ako na po yung magsasalita, I was introduced. Grabe yung, alam mo yung palakpak nila. Ayun, tagal. Sobrang tagal. Alam mo yun yung parang validation. Na nagkaroon ka ng some sort of validation ng hindi naman sila papalakpak kung hindi sila naniniwala sa'yo, di ba? Kung hindi nila na-monitor yung trabaho mo for the longest period at hindi nila napatunayan na you're good at your work. So, during that time, yung sobrang tagal na palakpakan, napakalaking bagay na sa akin yun. Doon sa mga nare-receive yun na yun, ano yung nagiging tulong nun sa inyo para sa trabaho ninyo? Actually, nababanggit mo nga parang hindi na nga trabaho kasi yung ganito na magdamag, wala kayong tulog. Pagka may monitor kayo, halos di na kayo umuwi, di ba? So ano yung nagiging tulong nun sa inyo, sa tungkulin ninyo sa bayan? Ayun, it keeps you grounded sa trabaho mo na kailangan mo i-fulfill. Do your best para patuloy ka makapag-provide ng serbisyo publiko that the public deserves para matulungan mo sila iligtas sa sarili nila sa lalo na pagpanahon po ng malalakas na bagyo. Ayun, parang meron kang sabihin mo ng
connection na hindi na mapuputol sa trabaho mo. Na kapag ginalingan ko, may iwasan ko yung mababawasan at least yung mga damages sa property at baka sooner or later may iwasan na yung ma-achieve na yung zero casualty, mga ganun bagay ba. Napakalaking bagay po nun pag yung na-lessen yung damages or bilang or none, zero ang casualty. Napakalaking bagay po sa amin nun, mga forecaster.